Lansado na ang bakbakan sa pagitan ng Pinoy na si Marlon Tapales kontra dito sa The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Sa laban na to ay magkakaalaman kung sino nga ba ang tunay na hari ng Super Bantamweight Division dito sa mundo ng boxing. Magtutuos ang dalawa para sa nakatayang 4 na mga titulo para sa kauna-unahang undisputed world title fight ng nasabing timbang. Ang laban ay gaganapin ngayong darating na Disyembre 26 ng kasalukuyang taon sa Tokyo, Japan. Ngayon pa lang ay inaasahan na ng marami na madali na lamang matatalo at lalamunin ng buhay nitong tinaguriang halimaw ng Japan, ang ating kababayan na si Marlon Tapales. Gamit ang kanyang pabihirang taglay na bilis at lakas ng mga kamao, ay sinasabing hindi ito kakayanin ng ating pambato. Bagamat isa ng ganap na 2 Division World Champion itong si Marlon at kakapanalo lamang nito ng kanyang 2 pandaigdigang titulo, ay kaakibat naman ito ang ilang beses na niyang pagkatalo sa mga boksingerong mas mababa ang kalibre kumpara dito kay Naoya Inoue, kung sa talent lang din ang pag-uusapan. Kaya naman kinakailangan paghigitan ni Marlon Tapales ang paghahandaan niya sa laban na to, dahil masyado talaga siyang dihado kumpara sa halimaw na Hapon. Kung sa resume lamang nilang dalawa ang ating pagbabasehan, excited na ang mga Pinoy at mga Japanese boxing fans na makita magharap ang dalawa sa ibabaw ng lona. Masasabi nating may halong swerte rin talaga ang dalawang boksingerong ito, dahil hindi na nila kinailangan pa na lumaban pa ng 4 na beses kontra sa iba pang mga world champions upang makuha lang ang 4 na mga korona. Dahil dadalawang laban lamang ang kinakailangan nitong si Naoya Inoue at nitong si Marlon Tapales para mapunta sa kalagayang ito, para mahawakan ang 4 na mga pandaigdigang kampyonato. Kamakailan lang nang durugin itong si Naoya Inoue ang dating undefeated at unified WBO at WBC Super Bantamweight World Champion na si Stephen Fulton. At ngayong kasalukuyang taon lang din na ito nang gulatin ng Pinoy na si Marlon Tapales ang mundo ng boxing, matapos niyang daigin at ma-upset ang isa ring undefeated at unified IBF at WBA Super Bantamweight World Champion na si Murodjon Akhmadaliev. Pero ang tanong ngayon ay kung wala nga ba talagang pag-asang manalo ang ating pambato dito sa tinatawag nilang halimaw na boksingero. O di naman kaya ay muling gugulatin itong si Marlon Tapales ang mundo ng boxing at makagawa ito ng panibagong kasaysayan. Tara at samahan niyo akong panoorin ang highlights ng huling mga laban ng dalawang magigiting na mandirigma. Pero bago yan, pa-like and subscribe sana mga sir. Salamat! 7 buwan lamang ang nakalipas matapos siyang koronahan bilang hari ng Bantamweight Division, ay nagpasya na itong umakyat ng panibagong timbang sa Super Bantam. At dito ay hinarap niya kaagad ang numero 1 hari ng 122, ang WBC at WBO Super Bantamweight World Champion na walang iba kundi itong si Stephen Fulton. WBO Super Bantamweight Champion of the World, it's Sa pagsisimula ng laban na to ay halata na ang sobrang pagka-intimidate nitong Amerikanong boksingero sa lakas na taglay nitong halimaw na Hapon. Pagdating naman ng pang-6 na round ay mukhang basang-basa na nitong si Naoya ang mga galawan nitong si Stephen Fulton. Kaya naman
mas malalakas na banat na ang kanyang binabato at naging all out na rin ito sa kanyang pag-atake, lalo na't hindi na rin itong nire-respeto ang lakas ng Amerikano. At sa ikawalong round ay dito na napuruhan ng hapon itong si Stephen Fulton. Isang 1-2 combination at sinundan pa ng isang mabangis na kaliwa ang siyang tuluyang nagpatumba dito sa defending world champion. Winner will be in line for a shot at the winner of Stephen Fulton versus Naoya Inoue. So a lot at stake between these two fighters. Two hard-punching southpaws. I just don't see this fight going the distance. Sa pagsisimula ng laban ay mas aktibo at agresibo sa pagbato ng mga jabs at ng kanyang mga combo itong si Marlon Tapales. Maganda rin yung mga counter dito at epektibo ang mga suntok niya sa katawan ng kalaban. Habang itong si Murodjon Akhmadaliev naman ay nangangapa pa at hindi pa nito nakukuha ang tamang tempo sa laban. Kaya naman nakuha na ng Pinoy ang karamihan ng mga rounds sa unang bahagi ng laban. This is the first time I've seen Akhmadaliev throw something behind. How we finally see an angle from a position. This is what makes AJ Akhmadaliev special. It's the position and the angles that he gets on opponents. It's the first time we see it. Chocolatito from Tapales landed a jab to the body just After the loss of beating, big shot active. Pero sa pagpasok ng ikapitong round ay tila nakuha na ng defending world champion ang kanyang tamang ritmo, kung saan ay sunod-sunod ang kanyang patama ng kanyang mga power punches dito sa Pinoy. At para naman makataya kayo sa paparating na mga bigating laban dito sa boxing at sa iba pang sports, ay gamitin lang ang 1xBet, ang isa sa pinakasikat at lehitimong online betting platform ngayon dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Para makapagrehistro ay i-click lang ang link na nakapin dyan sa ating comment section at gamitin lang ang ating promo code na 1xboxing. At nang sa ganon ay makakuha kayo ng up to 6,000 pesos na bonus sa una mong deposito. Kung magkano ang halagang i-deposit nyo ay yun din ang halaga ng perang matatanggap ninyo. At andyan na rin sa ibaba ang ating video tutorial. Tapales is in control of the momentum of the footwork and the angles. About to by a right hand. Good shot. Akhmadaliev with Tapales. Still, you can't expect that you're winning these rounds in the judgment. 86-85 to Pauls. Yeah, I think both these guys. Both these guys landing big right hooks. Both of hurt. Akhmadaliev doing right now. Swing. As we last few rounds, we've seen Akhmadaliev more the aggressor. Oh, there's a left from champion like Akhmadaliev. Well, he caught him. That was nearly enough. Situation. He took a clean shot, stumbled, was able to avoid the knockdown. The Gayunpaman ay tila naging too late na ang second win nitong defending world champion. Kaya naman nauwi na lamang sa split decision ang hatol ng laban. At dito ay tinanghal na panalo ang ating pambato at naagaw niya ang dalawang pandaigdigang titulo mula sa world champion. Ngayong kumpirmado na ang labang ito, sino nga kaya sa tingin ninyo ang mananalo? Kaya nga kayang muling makasilat nitong ating pambato? O lalamunin lamang siya ng buhay nitong halimaw na boksingero? Mag-iwan lamang ng iyong komento at huwag mo sana kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-share na rin ang ating video. At muli, daghang salamat!